Magandang araw sa ating lahat at ngayon nga, nasa ikatlong linggo na tayo ng Mayo at ang ating topic for this month na getting ready for the wedding ay tuloy-tuloy pa rin. At tayo nga ay nasa ikatlong linggo ng ating topic sa ngayon ay qualifying to be a bride. So, diyan natin malalaman kung sino yung mga qualified na maging bride ng ating Panginoong Hesus. At nung unang linggo, ang ating tinalakay is putting wedding pieces together. Na kung saan ay natutunan natin doon na yung pagkakasal dito sa mundo, yung pagiging mag-asawa dito sa mundo, ay kinuha ang principle noon doon sa plano ng ating Panginoon na tayo bilang iglesia niya or bilang church, ay tayo ang magiging kaisang dibdib ng ating Panginoong Hesus when that right time comes sa wedding supper of the Lamb. At nung sumunod na linggo naman, ang ating tinalakay ay significance of wedding symbolism, na kung saan ay lahat ng mga gamit or mga elements na ginagamit sa isang wedding or sa isang kasalan ay mayroong spiritual significance. At binigyan din niya natin doon na ang isa sa pinakamahalaga sa isang wedding ay yung kanyang damit pangkasal. Or sa mga dumadalo naman or sa mga bisita sa kasalan ay ang damit pangkasalan, na kung saan itong robe of wedding robe, ito yung robe of righteousness, pagiging matuwid, na kung ikaw nga ay dadalo sa isang kasalan or ikaw mismo yung ikakasal, dapat yung robe mo of righteousness ay nandyan, na ang righteousness na yan ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon bilang pagiging isang matuwid. Kaya dapat, if we will be kung tayo ay makakaisang dibdib ng ating Panginoong Hesus, ay dapat tayo ay mayroong isang matuwid na pamumuhay. At ngayong linggo, ito nga, qualifying to be a bride. At dyan natin malalaman what makes a certain people or a certain group qualified to be a bride of Jesus Christ. So, meron ba mga tao na hindi magko-qualified bilang bride ng ating Panginoong Hesus? So, malalaman natin sa ngayon. At samahan nyo nga ako sa pagbasa ng ating ng Word of God for today. At makikita ito sa Revelations 19 verse 7. Ang sabi nga dito, maggalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at nihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Yes, O Lord, salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat sa pagkabasa nito. At kami naniniwala, O Lord, na sa iyong dakilang kapangyarihan at sa iyong dakilang kakayanan, O Lord God, ito po ay may papaliwanag sa amin ng ng madali naming maunawaan at maintindihan. Hayaan mong samahan kami ng iyong Santong Espiritu upang magkaroon kami ng isang makalangit na pangunawa at aming mabatid ang nais mong i-reveal sa araw na ito, Lord God. Panginoon, maraming salamat. In Christ name we pray. Amen. So, alam natin na halos dito sa mundo, almost, ang lahat ng tao gusto magkaroon ng asawa, di ba? Wala namang nangarap na gusto kong tumandang binata or gusto kong tumandang dalaga. Wala. Most of the people, gusto talagang magkaroon ng isang pamilya. At ito'y magaganda kung meron ka ng pinapangarap na mapapangasawa. So, ganun din naman sa katulad nga ng ating nabanggit na wedding or marriage here on earth ay sumasalamin sa isang wedding na doon sa kalooban ng ating Panginoon na when the time comes, when the end of age comes, tayo ay magiging kaisang dibdib ng ating Panginoong Hesus. At kung hindi ka man magkaroon ng asawa dito sa mundo, ay pagdating ng panahon tayo magkakaasawa, ay tayo ay magiging kaisang dibdib ng ating Panginoong Hesus. Pero sinabi nga dito, there must be some qualifying na principles para maging qualified ang isang tao na maging kabiyak ng ating Panginoong Hesus. At dito malalaman natin sa ngayon. Kaya nga binibigyan ng babala yung mga tao na dapat malaman natin para tayo yung ano ba yung mga dahilan upang hindi mag-qualify na maging kabiyak ng ating Panginoong Hesus. So, simulan na natin. Ang sabi nga dito na qualifying to be the bride of Jesus Christ. Dapat ito maging aim natin. Ito yung ating tinutumbok na tayo dapat mag-qualify tayo bilang bride of Jesus Christ. So,
kailangan niya natin maging prepared tayo sa marriage. Kasi kadalasan, marriage with Jesus Christ, kadalasan kasi, sinabi nga natin before na nung makilala natin ang ating Panginoong Hesus, then tayo ay ready na doon sa betrothal stage. Kumbaga, ito tinatawag natin na engagement stage. So, we are engaged to be married in the future, so with our Lord Jesus Christ. At kadalasan, akala natin na kapag ating tinanggap na ang ating Panginoong Hesus, kapag ating sinurrender na sa Kanya yung buhay natin, kapag ginawa na natin siyang Lord and Savior, we thought, akala natin na we are prepared na, we are ready na. Kasi yun na lang ang kulang. Akala natin na kapag nagawa na natin yun, nagampanan na natin yun, sinurrender na natin ang buhay natin sa Kanya, tayo ay, wala nang tayong kakailanganin pang gawin. Hantay na lang natin ang rapture. And after that, yung wedding natin ng simbahan, to be papangasawa ang ating Panginoong Hesus. But hindi yun totoo kasi kumbaga yun lang yung umpisa. Yun lang umpisa. You prepared yourself to be betrothed sa ating Panginoong Hesus. Umpisa pa lang yun. Tinanggap mo siya, kinilala mo siya, ginawa mo siyang Lord ng buhay mo. Pero ang paghahanda hangga't hindi dumarating yung wedding day mismo, hindi natatapos yung paghahanda. So every day is a preparation. Every day, lahat ng dumadaang sandali, it's a preparation stage, preparation time para sa wedding natin, para sa pag-isang dibdib natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi nga, di ba yung binasa nga natin, na maggalak tayo at magsaya, luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. So ang sabi nga natin, itong mga nagdaang linggo na tayo bilang isang iglesia, tayo yung bride of Jesus Christ. So ang sinasabi dyan sa ating binasa, inihanda na ng kasintahang babae. So ibig sabihin, inihanda na ng church ang sarili natin upang tayo ay maging karapat-dapat sa pag-isang dibdib sa ating Panginoong Hesus. So, hanggat hindi nakakasal, hanggat hindi dumarating yung wedding day o yung pag-isang dibdib natin sa ating Panginoong Hesus, hanggang di tayo nakukuha, nararapture for the wedding of the Lamb, for the wedding of Jesus Christ, ay hindi natatapos yung paghahanda natin. Kahit pa sinabihin natin na tinanggap ko na si Jesus nung ako ay 20 years old, sinurrender ko na sa Kanya ang buhay ko, ginawa ko na siyang Lord and Savior ko, pero hanggat hindi nga nakakasal, hindi natatapos yung paghahanda. So, ang sabi rin dito na in our earlier scripture, sabi nga natin, yung binasa natin na before, natalakay na rin natin ito, yung sabi sa Ephesians 5, verse 20, starting from verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihanda niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at ng salita. So yun ang sinabi ni Apostol Pablo na kung paano tayo minahal ng ating Panginoon, kung paano minahal ng ating Panginoong Hesus ang iglesia upang ihanda, upang maging prepared, upang maging qualified sa pamamagitan ng tubig at ng salita. So ganun din ang preparation dapat na ginagawa natin. Dapat, although tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, ginawa na natin Lord and Savior, but the preparation, the cleansing still continues sa pamamagitan ng tubig. Ibig sabihin, ano ba yung tubig? Di ba panlinis? So dapat tuloy-tuloy tayong nililinis. Tuloy-tuloy tayong nililinis habang inihahanda yung sarili natin on the wedding day. So sa pamamagitan ng tubig, kasi we are being sanctified, patuloy na hinuhugasan yung ating mga kasalanan dahil tayo nga ay nandito sa lupa. So nandito pa tayo sa mundo at alam natin ang mundo ay makasalanan. Alam natin na dito sa mundo maraming mga temptations. Dito sa mundo maraming mapang-akit sa ating mga paningin. Whether it is tao or whether it is kayamanan, whether it's yung umaakit sa atin upang tayo ay maiba ng landas, umaakit sa atin para tayo lumayo sa ating Panginoong Hesus. And for every sins that we are committed, bawat kasalanan nating nararanasan, ito ay nagbibigay sa atin ng karumihan. Kaya nga kinakailangan tayong mahugasan, sabi doon,
Sa pamamagitan ng tubig, dapat tayo mahugasan sa pamamagitan ng tubig, tuloy-tuloy yon hanggat hindi dumadating yung kasalan. At sa pamamagitan ng salita, ano naman yung salita? This is the Word of God, this is the Bible. At kailangan tayong patuloy na malinis na ibig sabihin, patuloy nating inaalam, patuloy nating binabasa upang malaman natin yung mga katotohanan at ano yung mga dapat natin gawin. Kasi unless hanggat hindi natin nababasa or tayo hanggat hindi natin naririnig kung ano yung katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus, hindi natin alam. We don't know. Hindi natin alam kung saan ang ating direksyon, hindi natin alam kung saan patutunguhan. Kaya hindi tayo magiging handa. Pero kung tayo ay nagpapalinis sa pamamagitan ng tubig at pamamagitan ng salita, then the preparation and the qualifying moments for us ay nagaganap. So hindi tayo titigil doon, hindi tayo titigil hanggat hindi nagaganap yung kasalan mismo. So ito yung kinakailangan gawin upang tayo ma-qualify. At ang sinasabi rin dito, bilang bride of Jesus Christ, tayo na mga membro ng iglesia, the bride, kasi ginawa na ng ating Panginoon yung kanyang part. Ano yung part niya? So, binuhos na niya yung kanyang dugo, binuhos na niya yung kanyang buhay. So, nasa sa atin na kung paano natin tatanggapin at gagamitin yung dugo na binuhos ng ating Panginoong Hesus. Kung ito ba ay masasayang lang, it's our choice. Or kung ito ay gagamitin natin yung dugo na yon upang ito ay patuloy na sa ayos, patuloy na maghanda sa ating mga sarili. So bilang bride or makakaisang dibdib ng ating Panginoong Hesus, tayo ay dapat, sabi nga dito, we should be obeying. We should be, lagi tayong sumusunod. We should be obeying, we should be cooperating, and fulfilling the commandments of the groom, which is Jesus Christ. So dapat tayo ay sumusunod, dapat tayo nakikiisa, nakikooperate, at dapat nating isinasagawa ang mga kalooban ng ating makakaisang dibdib na walang iba nga kung hindi ang ating Panginoong Hesus. At Jesus Christ, make her ready for the wedding. So ang ating Panginoong Hesus ang naghanda sa atin, pero it's our kalooban natin, kilos na natin. Dapat yun ang ating gagawin. So hindi pwedeng lahat na lang ay ang ating Panginoong Hesus ang gagawa. We have to do our part as well. So ito yung dahilan kung bakit sa kabila ng ating busy na schedule or kung wala man, dahil sa ngayon mga lockdown sa pamamahay, ang iba ay dapat tayo patuloy pa rin tayong kumikilos, patuloy pa rin tayong naghahanda, patuloy pa rin tayo sa ating mga devotion, patuloy pa rin tayo sa pagbabasa, pakikinig ng mga salita ng Panginoong Hesus. Dahil it's a way, ito isa-isa paraan upang patuloy tayong maihanda, ma-prepare at ma-qualify bilang makakaisang dibdib ng ating Panginoon in the future. So, tingnan naman natin ang warnings for the assuming brides. Kasi alam natin, brides, di ba? Pag bride, may groom. But there are also assuming, nagka-assume lang na sila ay mga brides. So, meron mga assuming brides. Sabi nga dito, tingnan natin, baging sa Bible, it is a sad fact in the Bible that not all brides would be able to make it to the wedding day. So, hindi lahat ng brides o hindi lahat ng naka-wedding dress ay papuntang altar at ikakasal. Merong napapasok. So, tingnan natin. Sabi nga dito there will be unprepared brides who were left out. So, meron daw may iwan ng kanilang mapapangasawa. So, di ba mahirap yon na nandun ka papuntang altar tapos naiwan ka na pala nung pakakasalan mo? Mahirap yon. Sabi nga dito sa Efeso, sa Matthew 25 verse 10, sabi dito, kaya lumakad na ang lima, ito yung kwento sa Bible tungkol dun sa yung 10, yung kinukwento kanina ni Pastor Edgar, na mayroong 10 na 10 virgins na sila idadalo sa isang kasalan, subalit ang 5 doon ay walang dalang extra na langis at ang 5 lang ang meron. Pero alam naman natin na ang mga yung kaugalian niya nun
natatagalan yung groom bago dumating. Kasi after betrothal, kasi di ba betrothal sila or engagement. Then after nung engagement na yon, it's a long preparation day bago pa yung dumating yung groom. So ito nga, dumating yung groom ay hating gabi na halos. Ang sabi nga dito, kaya't lumakat ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Kasi yung 5, wala ngang langis yung kanilang lampara. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, yung kanina, yung 5 umalis para bumili ng langis. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. So imagine if that would happen, that ikaw ay kakasal, di ba? Papunta ka na sa altar, meron ka palang naiwan. Dito sa ating kwento, ang naiwan niya nung babae ay langis. Pero kung ikaw naman, punta ka ng kasalan, meron kang naiwan, binalikan mo, pag alis mo, dumating na yung mapapangasawa mo, at meron palang iba pang nandun na nakahanda, nakaabang din para pakasal, at sila kinasal pagdating mo, kinakasal na sila, anong mararamdaman mo, di ba? Sapagkat hindi ka prepared. Hindi ka prepared. So yun ang nangyari, na yun nga, pinakita dito sa ating binasa na yung 10 na pumunta sa kasalan at dahil kulang sa langis, yung 5 babae, umalis muna sila para bumili. While they are gone para bumili, dumating na yung groom at ang nakasama yung 5 prepared. The wise virgins, di ba? Then yung 5 foolish virgins na wala, sarado na yung pintuan, huli na ang lahat, hindi na sila umabot. So ang sabi nga dito na those are the assuming brides, they assume themselves to be part of the bride, but later to be denied. Napakasakit ma-denied ng mapapangasawa mo. Na, sabi nga dito, surely hindi ko kayo kilala. Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Kasi they are not prepared. In another wedding parable, meron pang isang wedding parable where a man was found not wearing the wedding clothes. Katulad ng ating tinalakay last week, di ba? So may isang kasalan, maraming inimbita pero hindi nakadalo sa iba't ibang dahilan. So ang ginawa nung may pakasal, ang ginawa nung ama, nung ikakasal, sabi sa kanyang alipin, imbitahan nyo ng lahat ng inyong makikita. So inimbitahan naman, subalit yung isa doon ay hindi nakadamit pang kasalan sa isa sa naimbita. Pero ganun din ang nangyari. Ang sabi nga, pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kasi pinaalis din niya, di ba? Pinaalis din niya yung hindi na imbita, yung inimbitahan na hindi nakadamit pang kasalan. Dahil sabi nga, bakit ka pumasok dito? Hindi ka nakadamit pang kasalan. So ang sabi sa mga alipin, itali niyo siya, ang kamay at paa, at itapon sa madilim na lugar na kung saan ay nagangalit ang mga ngipin at di ba? So nag-aapoy, ito sinasalarawan ng impyerno. Itapon niyo sila sa impyerno. So, pero marami silang tinawag, di ba? Marami silang inimbita, hindi pumunta. Marami pa silang inimbita na hindi, marami silang pinapasok na hindi inimbita, pero they are being called. Pero sabi nga sa ating, many are called, sabi nga dito, sa Mateo 22 verse 14, pagkatapos nito sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, subalit kokonti lamang ang mga pinili. So, ganun din sa church natin. Sabi nga, if you become a member of the church, you will be part of the bride of Jesus Christ. So marami tayong pinapapasok sa church, marami pumapasok sa church, but few are chosen. Only those who are prepared, only those who are wearing the robe of righteousness, yung may mga matuwid na pamumuhay, sila lang yung magiging marapat na maging bride ng ating Panginoong Hesus. So hindi lahat ng tinawag ay mapipili. So, ang gawin natin, habang nandito tayo, maging marapati natin, gawin natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay na maging karapat-dapat. Ang sabi nga, maging matuwid, be righteous. So that the robe of righteousness, yun ang makikita ng groom na ikakasal, at tayo ay maging kasama
doon sa kasalan. Otherwise, sasabihin niya din, itapon to sa labas, hindi ko siya nakikilala. So sa mga yun nga, sa kasalan na tulad nito, there are biblical warnings for disqualifications. So ang isa sa pinaka warnings for disqualifications to be a bride of Jesus Christ is unreadiness. So pagiging hindi handa. So kapag hindi tayo handa, mahirap talaga. Mahirap talaga. And the cause of unreadiness, we have three reasons kung bakit hindi ready ang isang bride, ang isang tao. Ang una is neglect. Nagpapabaya. Pinabaya, hindi binigyan ng priority, pinabayaan na lang. So, makikita natin sa sa pagiging pabaya, dito nga sa Mateo 25, verse 1, ang sabi dito, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. Yung kanina, yung 10 virgins, may 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaki ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal, at ang 5 naman ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. So sila yung masasabi, katulad nga sabi natin, they neglect, pinabayaan nila, they are not prepared, hindi sila nagdala ng extrang langis. So kung titingnan natin ito sa isang sa spiritual realm, they are the one who go to church, they're the one who profess themselves as Christians, tinawag nila ng mga sarili na Kristiyano, they work in the church, they serve in the church, they serve God. But hindi nila kinaya to finish the race. Hindi inabot, hindi nila andun lang sila sa gitna, kalagitnaan na kanilang lakbaying spiritual, sumuko na. So what is ito? Sabi nga dito, ang sinabi dyan is langis, di ba? Walang baong langis. And sa Biblia or sa spiritual realm, ang langis ay nagpapakuan siya, naglalarawan siya sa Holy Spirit. So kapag ikaw, isang Kristiyano, kapag ikaw ay isang miyembro ng iglesia at naniniwala sa ating Panginoong Hesus, dapat naniniwala ka rin sa Banal na Santong Espiritu. So if you believe in the Holy Spirit, dapat natanggap mo rin yung Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, siya yung magdadrive sa iyo at makakaya mo na makarating hanggang dulo. But if you don't have the Holy Spirit in you, at you are nagdepende ka lang sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong kaalaman, sa sarili mong kayamanan, kaya ikay nakakapanatili sa iglesia, dahil mayroong isipin mo, kaya ko yan, may alam ako dyan, kaya kong tumugtog, o kaya kong magturo, kasi marami akong alam, di ba? Kapag yung sarili mo, ang ginagamit mo, hindi ka talaga darating hanggang sa dulo. Towards the middle, or kahit bandang dulo na, there are times na bibigay ka rin. Kasi mauubusan ka. Hindi mo makakayanin yung takbuhin hanggang dulo. You cannot finish the race. Samantala kung ikaw talagang nag-submit sa ating Panginoon, ibinigay mo sa Kanya ang lahat, sinurrender mo sa Kanya ang lahat, and you receive not only Jesus Christ, but also the Holy Spirit, tinanggap mo sa iyong buhay, sa iyong puso, hinayaan mo na yung Holy Spirit ang siyang kikilos sa iyo, sa mga ginagawa mo, sa mga pagsisilbi mo sa Panginoon, hinaalaw mo ng Holy Spirit ang kikilos, mas malayo ang iyong mararating, and you will reach towards the end. Hanggang doon sa kasalan, pag isang dibdib natin sa ating Panginoong si Jesus, ay mananatili ka pa hanggang doon sa dulo. So ang madali natin nakikita, kapag ang isang dumadalo sa iglesia at hindi naniniwala or hindi nila ina-allowed, hindi nila pinahayaan ang Santong Espiritu ang kumilos sa kanilang buhay, madali silang bumigay. So, ang problema lang, paano malalaman ng tao na yon na wala sa kanya yung Santong Espiritu? Or paano natin malalaman na yung isang tao wala yung Santong Espiritu sa kanyang buhay? Dapat, sabi nga, di ba, ang puno ay makilala sa kanyang bunga. Makilala sa kanyang bunga. And if the Holy Spirit is in you, if you receive the Holy Spirit, kung tinanggap mo Santong Espiritu at nasa sa buhay mo, dapat may bunga yung nakikita. At sinabi rin sa Biblia kung ano yung mga bunga ng Espiritu. Dapat ang bunga ng Espiritu ay nandun yung pag-ibig, ang kagalakan,
nandun ang kapayapaan, nandun ang pagtsatsaga, andun ang kabutihan, ang ano pa, ang kindness, kabaitan, andun ang faithfulness or katapatan, andun ang pagpipigil sa sarili, at isa pa, kahinahunan. So dapat nandun. Kung ikaw ay matagal na dyan sa iglesia, matagal ka na nagsiserve sa Panginoon, hindi ka pa rin mahinahon. Nasaan ang bunga ng espiritu mo? Baka ibang espiritu ang nasa puso mo. Meron tayong espiritu ng alak, meron tayong espiritu ng katapangan, di ba? Kung ano-anong mga espiritu ang meron dyan. Espiritu ng pagkagahaman, baka hindi santong espiritu ang nasa sayo. Subalit yung santong espiritu ang lumulukob sayo, dapat yung mga bunga niyan, yung mga nabanggit natin, dapat lagi nandyan. Paminsan-minsan, mauuga yung bunga mo, mahuhulog, pero dapat hindi natin, dapat may tutubong muli. Buwa, bigla ka nalang hindi ka nakapagpigil. Bumigay yung pagkagalit, nagalit ka. Nandito tayo sa mundo, pwedeng naluglig yung puno mo, nahulog yung bunga ng pag-ibig sa iyo. Pero dapat, nasa iyo pa yung espiritu, may tutubo uli na pag-ibig. Pero kung talagang walang pag-ibig dyan, lagi na lang galit, pagising mo pa lang sa umaga, may puot, may galit, hindi ka makapagpatawad, may inggit, may selos, may... Parang wala talaga espiritong Holy Spirit na makita sa iyo. Kuhan tayo, one-on-one ulit tayo. Alamin natin kung bakit wala yung bunga ng Santong Espiritu. It could be there, pero hindi mo ina-allow na siyang mangyari sa buhay mo, or posibleng wala rin talaga yung Holy Spirit. But, para nga, hindi tayo maging neglect, hindi natin ma-neglect, or hindi natin mapabayaan yung ating, yung ini-aim natin na magiging kaisang dibdib ng ating Panginoong Hesus. Dapat i-check natin yung sarili natin if the Holy Spirit is in us. So we should not neglect. Number 2, na magiging dahilan upang tayo ay ma-disqualify or para hindi tayo maging assuming bride, ay kinakailangan, ang nagiging dahilan dyan is yung nakedness. Nakedness, kahubadan. Ibig sabihin, hubad, katulad nga sa sinabi dito sa Mateo 22, sa verse 2. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya isang tao, hindi nakadamit pang kasal. Verse 12, tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pang kasal? So ito, inulit na naman natin. Yung verse na yan, ito yung isasabi na ang damit pang kasal sa isang kasalan ay nagpapahiwatig o nagsasalarawan ng damit ng katwiran, matuwid na pamumuhay. So if you want to be the bride of Jesus Christ, dapat mayroon kang matuwid na pamumuhay. So yung tuwid na pamumuhay, aminado natin, nung tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus, tayo ay sinurrender natin sa kanyang ating buhay, ginawa natin siyang Lord and Savior, we were given, binigyan tayo ng baluti ng katwiran. Righteousness of Jesus Christ ang ibinigay sa atin. So ito ay idinamit sa atin, ibinalabal sa atin. Pero ang hinihingi sa atin na damit ng katwiran is from within. Hindi lang yung pangdamit na binalabal sa atin ng Panginoong Hesus. Dapat sa iyo ay merong lumalabas mismo na katwiran, na ikaw mismo ay matuwid. Dapat loob at labas ay matuwid sa iyo. Yun ang hahanapin ng ating Panginoong Hesus kapag tayo ay dumating na doon sa punto na there will be a wedding of the bride and the groom, which is the church and Jesus Christ. So dapat, nabigyan na tayo ng balabal ng katwiran dapat unti-unti nang nababago yung buhay natin, nagiging matuwid na. Kung nasa iyo talaga ang Santong Espiritu, you know, alam natin, kung tayo ay paliko ang ating buhay. Alam natin kung kaliwat kanan ang buhay natin, na hindi mo malaman, kaysa sa diretsyo. Dapat matuwid, hindi malikong buhay. Alam natin, kaya nga sabing matuwid, righteous, tuwid yung pamumuhay natin. So, para makita sa atin na tayo ay nakadamit pang kasalan, ready tayo sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At yung pangatlo nga, di ba yung una, neglect or pagpapabaya
Pangalawa is yung nakedness or kahubadan dahil walang katwiran yung buhay natin, hindi matuwid yung pamumuhay. At ang pangatlo nga is infidelity or pagtataksil. So unfaithfulness to their first love, sabi nga dito, infidelity, unfaithfulness to their first love. Alam naman natin na unang nagmahal sa atin ang ating Panginoong Hesus. Diba? Minahal tayo. Sabi nga, minahal tayo ng ating Panginoon nung tayo'y makasalanan pa lamang. Nung ang ginagawa natin ay puro pagsalungat sa kalooban ng Panginoon, nung ang ginagawa natin ay puro kamalian, nung ang ginagawa natin ay hindi natin alam. Ito pala ay sumasalungot na sa mga kalooban niya, sa kautusan niya. Minahal na tayo ng Panginoon. He first loved us. Ang Panginoon ang una nagmahal sa atin. At ang sabi nga dito na magdi-disqualified tayo bilang bride of Jesus Christ kapag tayo naging unfaithful. Kapag tayo naging unfaithful. So many Christians play with the ways of the world. Binagyan na dyan na, many Christians na tayo nakipaglaro pa rin sa laro ng mundo. Christians na. Ano ba kung kung yung talagang nasa mundo, nakipaglaro sa mundo. Pero we claim ourselves to be out of this world. We claim ourselves to be Christians. We claim ourselves to be righteous. And yet, lumalabas pa rin dyan na tayo nakikipagtaksil. Tayo ay ginagawa na pa rin natin yung laro ng mundo. Ano ba yung mga laro ng mundo? Ano ba yung mga layaw ng mundo, kagustuhan ng mundo? Di ba? Madali namang makita kung anong mga laro sa mundo. We neglect our Christian duties without thinking of the terrible price for our unfaithfulness. So, mga laro sa mundo, nakita natin na ano bang number one sa mundo? Ano bang priority ng mundo? Una dyan, yaman. Pangalawa, kasikatan. Pangatlo, kapangyarihan. And if you have those three, mataas ka na sa lipunan. So, dapat hindi na tayo ganun. Dapat wala na sa atin yon na hindi na tayo naghahabol ng kayamanan, hindi tayo naghahabol ng kasikatan, at hindi tayo naghahabol ng kapangyarihan. What we are aiming for is to reach towards the end na kung saan tayo ay makakaisang dibdib ng ating Panginoong Hesus. If God gave you favor and He gives you wealth, binigyan ka ng kayamanan. Kung pinaburan ka ng Panginoon, binigyan ka ng kapangyarihan. Kung pinaburan ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng katanyagan, then take it. Subalit gamitin natin ito sa pagpupuri sa Kanya, pagbabalik ng kapurihan sa ating Panginoon. Huwag mong angkinin yung kapurihan. Don't glorify yourselves. Huwag mong papurihan yung sarili mo. Ay kasi magaling ako Kasi pinaghirapan ko yan. Kasi hindi, gano'n. Kung di ito yung nagaganap sa atin, dahil pabor ng Panginoon. Give glory back to God. Glorify our God. Kasi ang Panginoon lang ang nagbigay niya sa atin. Nang sa ganun, hindi tayo maakusahan that we are being infidel or we are being, nagtataksil tayo sa Panginoon. That our heart still belongs to God. Our heart does not belong to the world. Kasi kapag kinuha natin yung credit, kapag kinuha natin yung glory, ang heart natin ay nandun na sa mundo. Na kung dumating ang ating Panginoon at kukunin na tayo, baka hindi tayo sumama. Sasabihin natin, Lord, maganda ang buhay ko, magandang status ko ngayon. Lord, hindi pa. Nag-i-enjoy pa ako sa buhay. Dapat hindi ganun. Kasi, tingnan natin, how many of those people na, sabi nga natin kanina, nasa taas, antas ng lipunan. If they will be asked, gusto nyo bang dumating na ang Panginoon sa ngayon? Ay, hindi ako nag-judge. Pero I don't know kung ano yung sasagot nila. Pero kung ang isang tao remain humble sa kabila ng kanyang estado sa buhay, sa kabila ng kanyang kayamanan o katanyagan o kapangyarihan, if he remains humble and he believe na ang lahat ng ito ay nagaganap sa kanya dahil sa biyaya ng Panginoon, kung tatanungin natin siya, do you want our Lord, gusto mo bang ang Panginoon natin ay dumating na sa ngayon? More or less, sabihin niya, gusto niyan dumating na ang Panginoon.
Kasi ang puso niya, although nasa mundo, ay ang puso niya ay nasa Panginoon. Although nasa mundo siya, sa ngayon, ang buhay natin nasa mundo. Subalit ang puso natin dapat ay nasa Panginoon. Ang focus natin ay nasa Panginoon. So favor na lang sa atin ng Panginoon if God blessed us with things na ating magagamit dito habang tayo nandito. Pero those things, hindi dapat yun ang ating binibigyan ng too much emphasis sa buhay natin. So yun nga, ang tatlo na ways para mawala, para tayo ma-disqualified. Una is neglect or pagpapabaya, nakedness, kahabadaan, at ang pangatlo nga ay yung pagtataksil or infidelity. Pagtataksil sa ating, sa unang nagmahal sa atin, ang ating Panginoong Jesus. So sa ngayon, tingnan naman natin yung preparations for qualifications para ma-qualify daw tayo to become bride of Jesus Christ. Ang una dyan is yung betrothal. So betrothal. So nabanggit na nga natin nung nakaraang linggo na ang betrothal is started na kapag tayo ay pag sinurrender natin ang buhay natin, kapag tinanggap natin ating Panginoong Jesus, tayo ay engage na sa ating Panginoong Jesus towards the wedding sa Kanya pagdating ng panahon. Subalit, napag-alaman ko sa pagsasaliksik na during the ancient time, nung mga dating panahon, ang betrothal does not, ito yung pagkakasundo. And it could be, hindi ang nagkasundo yung dalawang ikakasal, yung babae at lalaki. Hindi sila yung nagkasundo. Ang nagkasundo dito is yung mga magulang. Magulang ng babae, magulang ng lalaki, and even bago ipanganak yung kanilang mga anak, nagkakasundo na yung mga magulang. Kung sa ngayon, di ba, yung magkaibigang mag-asawa, tsaka yung kabilang mag-asawa, ang madalas nila pa nagkakasunduan, ako ang ninong niyan, ako ang ninong niyan, di ba? Pero parang ganon yung kung ihahalin tulad natin. Yung betrothal naman is, yung dalawang magpamilya, nagkasundo sila na, pag lalaking anak ko, papakasal natin sa anak mo pag babae yan. And it is a legal yung kanila, yung kasunduan nila, yung agreement nila, legal yon. So, yun ang betrothal na kung saan niya ay hindi pa man ipinapanganak, ay pinagkakasundo na yung mga anak nila. So, yun ang nagaganap noon during ancient times na yun din naman ang sa Panginoon dahil kasi ang Panginoon bago pa tayo ipinanganak ay nakipagkasundo na sa atin na I will love this child. Siya ay mapapasa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. At hindi pa man tayo pinapanganak, alam na ng Panginoon dati kinakailangan niyang magbuwis ng buhay upang tayo ay mapasa kanya. Ganon niya tayo kamahal. So, the betrothal stage starts from there. Kaya naman kinakailangan niya dapat tayo magkaroon ng maging matuwid na pamumuhay kasi yung betrothal stage since the agreement up to the time na yun nga sabi ko dati na hanggang doon sa kasal, hanggang doon sa dapat ikaw ay ipapakilala. So ipapakilala ka doon sa sides niya ganun or ihahanda na yung kasalan ninyo. So, yung pinag-aralan natin is the betrothal stage, since na tayo tumanggap sa ating Panginoon, hanggang doon sa rapture na tayo, we will be taken up the air, at kung saan magaganap ang pagsama natin sa ating Panginoong Jesus. So, ang ating dapat panatilihin ay yung robe of righteousness, dapat paging malinis. Kasi for every sins, for bawat kasalanan na ating nakakamit, yung ating robe, yung ating damit pang kasal ay nakakaroon ng dungis. Huwag natin hayaan na pagdating ng ating Panginoong Hesus, ay dungis-dungis na yung ating mga damit pang kasal naman. Baka naman, di ba? Baka naman, parang basahan na lang sa dami ng ating pagkakamali. Yung binigay niya sa ating balabal ng katwiran. Yung robe of righteousness na tinanggap natin nung ating siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ay baka naman puro nakulapon na lang ng putik dahil sa putik nating mga tampisawan. So, yun nga, dapat
isa unang qualifications for us to be the bride of Jesus Christ is dapat sumailalim tayo sa betrothal stage. Dapat nagkaroon tayo ng agreement sa ating Panginoon that He will be our Lord, that we will obey and His command. So dapat yun, and He will be our Savior. Ang second naman is be on fire. Dapat daw lagi tayong mainit, nag-aapoy. We should be always on the flames. Sabi nga dito sa Matthew 25 verse 5. So ito yung nasa 10 virgins nag-aabang sa ating Panginoon sa groom. Ang sabi dito sa verse 5 na, naantala ang pagdating ng lalaking kakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. So, naantala ang pagdating ng Panginoong ang lalaking kakasal. So kapag naantala, kadalasan ay inaantok yung naghihintay, naiinip. Parang yung mensahe, kapag matagal at naantala, inaantok sa paghihintay na matapos. So, nakatulog yung fiber, yung nakatulog sila, yung 10 nakatulog. Even the wise and the unwise. Even yung may dalang langis at yung walang dalang extra langis, pareho silang nakatulog sa paghihintay. So, ganun ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga, darating ang ating Panginoon like a thief in the night. Parang isang magnanakaw sa gabi na walang nakakaalam. Kasi pag may nakaalam, di ba? Kapag may nakaalam na ang bahay mo minanakawan ka sa alas 10:30 ng gabi, syempre magpe-prepare ka, walang mananakaw yung magnanakaw. So ganun din ang pagdating ng ating Panginoon. He will come like a thief in the night, na walang nakababatid, walang nakakaalam. Kaya kung ano yung uri ng pamumuhay mo when He come, so yun talaga ang makikita niya. So walang pretensions, walang hindi plastic, di ba? Talagang totoo pamumuhay. So, ang dapat doon, lagi maabutan niya tayo mainit. Maabutan niya tayo nag-aapoy ang ating paglilingkod sa Kanya. Nag-aapoy yung paghihintay sa Kanya. At sabi rin sa pagdating ng ating Panginoon, dapat nga lagi tayong on fire. At sabi nga, don't isolate yourselves from your spiritual leaders and your sectors in your group. Dapat, para mapanatili yung pag-iinit natin, dapat lagi tayong mayroong mga devotional. We always read the Bible. We always come and be with each other, fellowship. Although sa ngayon ay mayroon tayong mga social distancing and walang pagtatagpo o pagkikita ng lugpas kayo sa 5. So we can do that online. Start a Zoom, start a group chat para magkaroon lang na kayo ng init, magbigay ng palakasan sa bawat isa. So, salihan natin yung mga trainings, patuloy tayong mag-aral, patuloy tayong manalangin. So, yung mga bagay na yan na magbibigay sa atin na hindi tayo panlalamigin. So, nakapanlalamig minsan, madalas o lagi na, nakapaglamig sa ating pananampalataya is when we isolate ourselves. Kapag ikaw ay nag-solo na, kapag ikaw ay nag-isa na, madali kang manlamig doon. Kasi if you are alone, sabi nga natin, the lion, the devil is like a lion, just roaring around. At naghahanda lang kung sino yung kanyang masisila. Kung sino yung sinisila niya, kung sino yung nag-iisa. Hindi siya sumisila kung nandun ka sa karamihan, kahit leon yan, hindi kanya sasagpangin. Sapagkat alam niya na matatalo rin siya kasi madami. Mainit, malakas, hindi niya kakayanin. Pero kung ikaw ay nag-iisa, madali kanyang silain. So madali niyang maipasok sa iyo ang mga temptations, mapasok sa isip mo ang mga temptasyon, at dahil ikaw ngay mahina, dahil ikaw ay nag-iisa, madali kang bibigay. And once na bumigay ka, doon na mag-iumpisa yung panlalamig mo. Doon na mag-iumpisa ng magiging iba na yung landas mo. Madadala ka na ng iniisip mo. So, ang kailangan niya, lagi tayong may palakasan sa bawat isa. So, dapat abutan niya tayo mainit. At ang pangatlo, wait eagerly and patiently. So, para ma-qualify tayo sa bilang isang dibdib ng ating Panginoon, dapat tayong naghihintay ng may kasigasigan at pagtsatsaga. Sabi nga sa Titos 2, verse 13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan,
Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So we should be waiting for the blessed hope. So yung kasi ang hinihintay natin yung ang blessed hope, yung muling pagbalik, muling pagdating ng ating Panginoong Hesus. That is the blessed hope that we should be waiting. At dapat nga daw ay maghintay tayo ng may katyagaan at may kasigasigan. Hindi dapat tayo manlalamig, hindi tayo dapat mainip. Dahil ang sabi nga dyan na, katulad yan ng ating binasa, ang pagdating ng groom, ng isang ikakasal, ay ang nakakaalam lang ay yung groom kung kailan siya babalik. Ang nakakaalam lang ay siya. Kasi the betrothal stage can be as long as kalooban niya hanggat hindi pa naihanda ang lahat ng mga bagay. Dahil kapag dumating na siya, wedding na yung kasunod nun. So dapat tayo naghahantay, dapat tayo naghihintay ng walang pagkainip na magaganap. Dahil sabi nga, we should always be looking forward for the glorious day. Ang isa-isip lang natin is, the time will come that yung blessed hope, that yung glorious day, the victorious day, ay pagdating niya, ay doon magaganap ang pag-iisang dibdib natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya lang, marami nga talaga yung naiinip. Sabi nila, bata pa ako, naririnig ko ng darating ng Panginoon. Diba? Bata pa ako, ngayon tumanda na ako. Darating ng Panginoon, malapit na pagdating. Kung mabasa natin sa Biblia, panahon pa nga naman ng mga apostoles, 2,000 years ago, sabi darating na ang Panginoon. Babalik na. Nandun pa nun si Kristo, muli siyang magbabalik. So 2,000 years ago, yun ang sinasabi. Pero meron talagang mga naiinip. Pero dapat talaga nagpupursige pa rin tayo sa pagkahintay at pag-aabang. Bakit nga ba talaga matagal ang kanyang pagdating? Bakit ang tagal na nung pangako niya, bakit hindi pa rin nagaganap? Dahil sasabi nga sa 2 Peter, sa 2 Pedro, chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyan alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat ng makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So iyon ang dahilan kung bakit yung pangako niya ay tumatagal. Hindi niya nakakalimutan ang pangako. Subalit para sa atin, sa kapakanan natin, kaya hindi pa ito nagaganap. Dahil ang nais niya, ang lahat ay mabigyan ng pagkakataon na magsisi at talikuran ng kasalanan upang makasama sa kaligtasan. Otherwise, mapapahamak sila. And some of those are mga kamag-anak natin, kaibigan natin, kakilala natin. So sila yung mga mawawala ng pag-asa kung hindi makakasama kung darating na ang Panginoon sa sandaling ito. Kaya nga nagdi-delay yung kanyang pagdating, yung kanyang pagbalik sapagkat gusto niya ay mabigyan lahat ng pagkakataon na makapagdesisyon. So sabi nga, as you wait, keep yourself occupied in the works of the Lord. So para hindi na lang tayo mainip, para hindi masayang yung oras natin sa pagbabantay at paghihintay ng kanyang pagdating. Dapat gawin nating abala yung mga sarili natin sa kanyang pagbabalik. Keep the oil of the Holy Spirit coming. So, dahil alam nga natin, hindi natin alam kung kailan dadating, dapat lagi tayong may reserva na oil. Nang hindi tayo abutan na patay yung lampara natin, patay yung ilaw natin. Tayo pa naman mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, tinawag na light of the world. Tayo magbibigay ng ilaw sa madilim na mundo. Anong ilaw may papakita natin? Kung walang langis, walang Holy Spirit, walang bunga yung Espiritu sa buhay natin. So sabi nga, keep the oil flowing, keep the fruit of the Spirit flowing in our lives. Kung ang fruit niya is pagmamahal, pag-ibig, keep the pag-ibig patuloy na dumadaloy. Kung ang bunga ng oil na yan, ng Holy Spirit sa iyo ay katsagaan, then magpatsaga ka. Kung ang bunga niya na is kahinahunan, pag-ibig, o kagalakan, patuloy mo, yung bunga niya dapat patuloy mong pinapadaloy. Nang sa ganun, nagliliwanag ka, hindi lang ikaw, kundi nagliliwanag din yung mga tao sa mundo. So we should declare His praises, we should declare the victory, and let the limitless oil of the Holy Spirit fill your life and the life of people that you serve.
So hayaan nyo pati mga kasama natin, mga kakilala natin ay maliwanagan at nang sa ganon ay sila din ay makakilala rin sa ating Panginoong Hesus. Amen? At para sa ating conclusion, ang sabi nga sa pahayag 3:18, kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakahihiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Because it's only in our surrender to our Lord, doon natin makikita ano ba talagang tunay na yaman na ating hinahanap. Hindi ito yung yaman ng mundo, but yamang spiritual. Na kung isusurrender natin ang sarili natin sa ating Panginoon, our eyes will be opened. Mabubuksan ang ating mga mata. Mabubuksan ang ating pangunawa sa kanyang kalooban sa buhay natin. At mabubuksan kung ano ang dapat nating gawin. At kung ating isusurrender ang buhay natin sa Kanya, hindi na tayo maging hubad sa katwiran. That our life will be righteous, our life will be magiging diretso at tuwid na pamumuhay ang ating haharapin. Amen po ba? Amen. Samahan niyo ako sa panalangin. Yes, O Lord God, salamat Panginoon. Salamat Lord sa pagkakataon na to na kami ay muli mo na namang tinuruan, muli mo na namang Panginoon na dinagdagan ang aming kaalaman. Aming dinadalangin, O Lord God, na ang mga salitang ito, O Lord, ay pagdagdagan mo Panginoon ng kapangyarihan. Bigyan mo Panginoon ng pagkakataon ang mga tao na ang kapangyarihan ng iyong salita ay tumimo sa aming mga puso at patuloy na magbago sa aming mga buhay, O Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, na lagi kaming linisin at lagi kaming i-adya, Panginoon, at dalhin sa katwiran ng buhay, O Lord. Panginoon, maraming salamat at ito ang dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa pakikisa ng Banal Santong Espiritu. Lahat tayo magsabi ng Amen.